RVD 2022 Ricon Audition Entry Number 29. Ang babago ng buhay ko ni Tristan Ian. Wala nang mas lulungkot pa sa katotohanang hindi man lang ako pinaniwalaan at pinagtanggol ng sarili kong pamilya. Mapait akong napangiti nang maalalang muli ang mga masasalimuot na naranasan ko sa loob mismo ng aming tahanan. 29 anyos na ako ngayon, ngunit sariwa pa rin sa akin ang traumang idinulot ng dalawa kong kuya. Hindi lamang isa, kundi maraming beses nila akong pinagtulungang babuyin nung nasa edad 14 pa lamang ako. Wala akong nagawa dahil pinagbantaan nila akong papatayin. Sa oras na magsumbong ako kina mama at papa. Pagtuntong ko ng 18 anyos, saka pa lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa mga magulang namin ang ginagawang kahayupan sa akin ni na Kuya Brando at Kuya Rico. Ngunit pareho silang hindi naniwala. Kaya nagpa siya akong umalis na lamang at mas piniling magpalaboy-laboy sa lansangan. Isinumpa ko sa aking sariling hinding-hindi na ako babalik pa sa malaimpyernong bahay na yon. Nakaranas ako ng depresyon na mas lalo pang lumala matapos kong malamang dinadala ko sa aking sinapupunan ang bunga ng kahayupan ng mga sarili kong kadugo. Minsan, naisipan ko na lang na wakasan ang buhay ko dahil pakiramdam ko wala na akong silbi sa mundo. Ngunit hindi hinayaan ng Panginoon na makagawa ko ng matinding kasalanan. Hindi ako pinabayaan ng matalik kong kaibigang si Edwin. Kinupkup niya ako. Siya ang tumulong sa akin para malabanan ng depresyon at magpatuloy sa buhay. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal at pag-aalagang ipinagkait sa akin ng aking pamilya. Si Edwin ang nag-asikaso sa akin noong mga anak ako. Siya ang sumalo sa lahat ng gastusin at inako niya rin ang pagiging ama ng mga anak ko. Ngunit sa tuwing makikita ko ang mga mukha ng kambal, ay tila bumabalik sa aking alaala ang lahat ng pambababoy sa akin ng aking mga kuya. Ni hindi ko sila magawang hawakan. Nandidiri ako sa aking sarili. At may mga pagkakataong gusto ko na lang silang itapon o di kaya ay ipaampon. Pero palagi akong pinipigilan ni Edwin sa mga masasamang balak ko sa mga bata. Christina, wag na wag ka magkakamaling sakta ng mga bata. Wala silang kasalanan. Anak mo sila. Dugo mo. Kaya pakiusap lang. Huwag mo silang idamay. Matagal na akong may lihim na pagtingin kay Edwin. At mas lalong lumalim yon nang makita ko ang magaganda niyang katangian. Napakabuti ng puso niya. Mahal na mahal niya ang mga bata na para bang sa kanya talaga sila nagmula. Hanggang sa dumating ang panahong napagtanto kong tama si Edwin. Labis kong pinagsisihan ng mga nagawa kong pagtatakwil at pagtatangka na saktan ng aking mga anak. Mga anak, halina kayo. Kakain na muna tayo. Mamaya na ulit kayong maglaro. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Napaluha ako sa tagpong aking nasaksihan. Ang kambal ay agad na tumalima
at masayang nagsilapit sa kinagisnan nilang ama. Magkahalong emosyon ang aking naramdaman ng mga oras na yon. Napakapalad ko dahil mayroon akong isang Edwin na walang pag-aalinlangang minahal ang mga anak ko. Siya ang tumayong ama't ina ng mga bata noong mga panahong namumuhi ako sa sarili ko at sa mundo. Hindi ko alam kung paano ba kita mapapasalamatan, Edwin. Mahal pa rin ako ng Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Sa amin ng mga bata. Paano na lang ako kung wala ka? Kung di ka dumating sa buhay ko? Paano kami? Mas nagpapasalamat akong dumating kayo ng mga bata sa buhay ko, Christina. Pakiramdam ko ay kumpleto na ako at wala na mahihiling pa sa Diyos. Kaya sana'y tanggapin mo na matagal ko nang inaalok sa'yo. Oo, Edwin. Tinatanggap ko na ang alok mo. Kasal. Talaga, Christina? Isang marahang tango ang itinugon ko kay Edwin. Nang bigla niya akong sugurin ng yakap dahil sa labis na tuwa, ay ginantihan ko siya ng mas mahigpit pang yakap. Kapwa kami hilam sa luha ng mga sandaling yon. Luha ng kaligayahan. Nang minsang ipasyal namin sa mall ang kambal, ay hindi ko inaasahang makikita ko ang taong matagal ko nang kinalimutan. Iniwan ko muna ang mag-ama ko sa palaruan para magtungo sa banyo. Paglabas ko ay nanlaki ang mga mata ko at tila ako na estatwa nang makasalubong ko si Mama. Nangangatalman ng mga tuhod ay pinilit kong maglakad palayo sa kanya. Ayoko na siyang makita pa kahit kailan. Masaya na ako sa kasalukuyan kong buhay at ibinoon ko na ang masalimuot kong nakaraan sa limot. Christina, anak. Sandali lang. Mag-usap muna tayo. Hinamig ko muna ang sarili ko bago ako nagsalita, ngunit nanatiling nakatalikod sa kanya. Para saan pa, Ma? Wala na tayong dapat pag-usapan. Matagal ko na kayong kinalimutan. Pakiusap, anak. Pagbigyan mo naman akong makausap ka kahit ngayon lang. Sa huli ay mas pinili ko pa ring pagbigyan si Mama. Nagtungo kami sa isang restaurant kung saan maayos kaming makakapag-usap. Humihingi ako ng paumanhin sa mga panahong hindi ka namin pinakinggan ng papa mo. Sana'y dumating ang araw na mapatawad mo rin kami, anak. Nalaman ko mula kay Mama na mag-isa na lang siya sa bahay namin. Nakulong si Kuya Brando dahil sa pagkalulong sa droga. Si Kuya Rico naman, na-aksidente ang minamanehong kotse kung saan kasama niya ang kanyang kirida. Nanghina ako nang malamang 5 taon na pala mula nang pumanaw si Papa dahil sa atake sa puso. Namatay daw ang aking ama na pangalan ko ang paulit-ulit na sinasambit. Pinagsisihan daw ni Papa na hindi nila ako pinaniwalaan noon. Ipinahanap daw nila ako pero bigo silang matagpuan ako. May ipagtatapat ako sa iyo, Christina. Hindi mo totoong ama si Conrad. At hindi mo rin tunay na mga kapatid si Rico at Brando. Anak sila ng papa mo sa ibang babae. At anak naman kita sa ibang lalaki. Sumilay sa aking labi ang isang matamis na ngiti habang tinatanaw ko ang aking mag-aama na masayang naglalaro sa parke kasama si Mama. Halos hindi ako makapaniwala sa mga naging revelasyon ng aking ina tungkol sa aking pagkatao at sa sekreto ng aming pamilya. Ngunit dahil sa wagas na pagmamahal ni Edwin at ng aking 2 anghel,
ay nahanap ko sa puso ko ang pagpapatawad. Para kay Mama, kay Papa, at sa dalawa kong kuya. Napawi na rin sa wakas ang lahat ng aking galit, sakit at pagdaramdam. Malaya na ako mula sa bangungot ng nakaraan.